Hindi po ba? Mahiya naman kayo na ang budget ay hinayaan ninyo na i-chop-chop i-chop-chop ng pinsan nyo na ginawa nyo pa ring speaker ngayon. Mahiya naman po kayo. Kayo po talaga ang dapat mahiya sa mga Pilipino. Despiradong sona. Ito ang tanging nasambit ni former Commissioner Rowena Guanzon matapos madinig ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Desperado na di umano ang Pangulo na muling kumbinsihin ang taong bayan sa kanyang mga pangakong malabong magkatotoo. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel upang updated ka sa mga mahahalagang balita sa ating bansa. Binungangaan nga ni Rowena Guanzon si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang sona nito dahil puro kasinungalingan di umano ang mga sinasabi nito. Matinding buwelta din ang natamo ng Pangulo matapos niyang sisihin ang mga nasa gobyerno ukol sa palpak na flood control dahil kung tutuusin ay siya rin naman mismo ang naging pasimuno sa lahat ng kapalpakang ito. Saad kasi niya, huwag na po tayong magkunwari. Alam ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto, mga kickback, mga initiative, irata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kababayan nating naaanod o nalulubog sa mga pagbaha. Mahiya kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsa nyo lang ang pera. Attorney Rowena Guanzon po ang inyong lingkod. Kakapakinig lang po natin ng SONA speech ni President BBM. Pero ako, sabi nga nila, sa 3 taong pinaghihintay natin, na baka sakali naman sa kagitnaan ng kanyang term ay talagang kakayanin niya ang mga problema ng Pilipinas sa tanggutom ng mga taong bayan. Ito po, SONA niya ay dapat tinawag nating desperate state of the nation. Kasi desperate na talaga siya na makuha niya uli ang magandang loob natin. Lalo na yung mga taong bumoto sa kanya. At ang mga taong hindi man bumoto sa kanya, pero tayo umaasa na sana po ay gampanan niya ng mabuti ang kanyang mga katungkulan, lalo na i-stop niya yung corruption. Pero nung unang SONA niya 3 years ago ay fresh na fresh pa siya. At hopeful naman po tayong lahat kahit tayong mga hindi bumoto sa kanya. We wish him success, lalo na ako. Kasi nga sabi ko, baybayan ko rin po ito. Kung kayo na po nanalo dyan, edi pag galingan nyo. Para kami naman po ay maging proud na Pilipino kami. At ang mga pobre ay makaahon man lamang sa termino nyo, Mr. President, na 6 years. Ngayon sa midterm, 3 years, ano na ito? Desperate ka na. Kasi palubog na. Everything is going downhill. Dadagdagan mo pa ang tax na binabayad ng mga karaniwang tao. Habang ang mga may-ari ng mga minahan na iba ay kamag-anak mo at ay iyong mga financial contributors ay hindi mo ginagalaw ang kanilang kapiranggot na tax sa mining. Dapat sagutin din yan ni Speaker na pinsan mo, Mr. President, kung bakit ang taxes sa mining ay hindi gumagalaw. Siya ba ay may mga interest sa mining? Yan din ba ang dahilan kung bakit ang Maharlika Fund natin ay napunta na naman sa isang investment kuno sa mining? I-mining lang kayo ng mining dyan. Kayo lang naman na nagmamine eh. Ang magkaraniwang tao na manggagawa, ng mga nanay na, pinagkakasya na lang po. O ano ang laman lang ng kanilang bulsa sa araw na yan, pinagkakasya na lang sa 3 beses makakain man lang sa isang araw ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pero ano ang pinaka bongga talagang statement ni BBM, yung akala niya palakpakan natin siya nung sinabi niyang mahiya naman kayo, alam naman ng taong bayan, mga kawatan kayo, mahiya naman kayo.
ba't naman ho kami papalakpak sa kanya? Napakalapit ho sa kanya. Nang dapat niyang sabihan na mga walang hiya kayo. Tigilan niyo lang, kundi puputulin ngayon mga daliri niyo. Napakalapit po sa kanya. Ano sabi ni Professor Winnie Monsod? Abay, wala siya nakikitang mga pagbabagong maganda dahil ang mga nakapaligid sa presidente ay mahiya naman kayo, President BBM. Hanggang ngayon, di nyo pa binabayaran ang 203 billion ng estate taxes ng namatay niyong ama. Na natalo na kayo sa kaso, hindi nyo pa rin binabayaran. Bay, kung sana binayaran nyo, nakaahon na lang tayo ng konti. Hindi po ba? Mahiya naman kayo na ang budget ay hinayaan ninyo na i-chop-chop i-chop-chop ng pinsan nyo na ginawa nyo pa ring speaker ngayon. Mahiya naman po kayo. Kayo po talaga ang dapat mahiya sa mga Pilipino. Sa mga karaniwang taong halos hindi na makakain. Halos maglalakad na lang po dahil wala ng pamasahe. Mahiya naman kayo. Anong pagbabago po ang ginawa niyo sa 3 taon? Cosmetic? Kumbaga, cosmetic? Grabe, dilubyo, kalamidad. Grabing baha. Ha? Ilang araw na baha? Isipin mo, may gobyerno ba tayo? Nasa rin mga rescue boat, nakita ba kayong mga yan sa mga Marikina River? Mga lifeboats? Wala akong nakita. Kaya, magtatanong ka talaga, saan napunta ang bilyon-bilyon na funds para sa flood control? Bilyon hindi milyon Flood control, billions of funds. At parang ito yung baha na hindi ko narinig na may abiso, pero warning. Kasi nga yung weather bureau, halos naputulan na ng 2 paa, putulan pa ng 2 kamay nung na-stop ni Duterte administration ang Project NOAA, diba? Kaya yan ang problema talaga. Kung iba yung priority. Ilang beses ba tayo binabagyo bawat taon? Siguro mahigit kumulang 12? Alam yan ng gobyerno natin. Ngayon, magkano sa ekonomiya ang cost ng bagyo na yan? At ang cost sa lives, di ba? Bakit? Taon-taon hindi prepared? Kasi kung saan-saan naman nilalagay yung pera yung gobyerno. Dami kasi mga korap o para reclamation. Lahat bibigay ng permit sa reclamation. Reclamation. Talagay nyo, yung mga korap, walang kita dyan. Sa pahintulot lang, permission, license na mag-reclamation sila. May datong sila dyan. O ikaka-reclamation nila, saan ba pupunta yung tubig? Diba? Babaha talaga. Pwede bahang-baha sa Maynila. City of Manila. Diba? Yun naman sa Quezon City, nandun kasi yung dam. Di ba? Pero naman, taon-taon, gano'n. Alam na natin yun. Hindi naman ang solusyon ay ililikas lang yung mahirap. Yan ang solusyon. Taon-taon, gano'n na lang. Abay, mag-isip-isip naman po kayo. At ang laki ng sweldo nyo dyan. Ang lalaki ng mga pondo dyan. Nasaan na po yung flood control na funds? Dapat po, suriin yan ng Committee on Appropriations sa kanang ating Senado. Kung hindi po ninyo kaya, ay ikontrata po ninyo sa marunong ng mga kumpanya niyan. Bakit yung ibang bansa? Kinakaya naman nila, kahit bahain sila, namimitigit nila, kumbaga. At may solusyon sila. Dito sa Pilipinas, dami kasi kawatan. At kurakot ang gobyerno, talagang walang solusyon sa problema natin. At taon-taon, ilang bagyo at baha ang dadaanan natin. Sila sitting pretty. Mga kababayan, magreklamo kayo, banatan nyo sa Facebook nyo, sa TikTok nyo, kailangan. Narinig nila tayo na we will not put up with this. We will not put up with it. Napaka-normal na titiis na lang tayo ng ganito. Hindi po to normal. Hindi normal. Abnormal po ito.